sa kaparehong oras mga kaibigan. Kasi nga pala, yun palang Starlink ay kaya niyang dalhin mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay babahagi ko po sa inyo, since mayroon hong nagtatanong sa atin kung ilan daw po ang client or ilan po ang devices na pwedeng gamitin para daw sa atin pong Starlink. So may nagsabi na hanggang 10 lang na client yung pwede niyang dalhin o pwedeng i-accommodate ng Starlink. Kaya ayan po mga kaibigan ay bibigyan po natin ng pansin. Kung hanggang ilan nga po ba ang pwedeng makakonect doon sa Starlink ho natin. O nga pala mga kaibigan, gusto ko lamang pong i-shoutout lahat po ng ating members ng ating pong YouTube channel. So kung gusto nyo po na magpa-member mga kaibigan, ay i-click lamang po ninyo ang join button. At sa December po mga kaibigan, lahat po ng ating members po dyan ay magkakaroon po or posible po na magkakaroon ng brand new piece of Wi-Fi. Since mag-raffle ho tayo, free raffle po yan mga kaibigan, ngayon pong Disyembre. Pero yun nga lang po ang magkaka-avail doon ay yung pong mga members ho natin sa atin pong YouTube channel. Kung iilan lamang po ang atin pong members sa atin pong YouTube mga kaibigan, ay sila lamang po ang maswerteng mabigyan natin ng brand new na piece of Wi-Fi. Okay, so sa atin pong pagpapatuloy, isa po sa katanungan ng ating mga kaibigan ay ilan daw po ba ang client na pwedeng dalhin ng Starlink po mga kaibigan. So meron ho akong diagram dito, kung makikita nyo po, hanggang 70 vendors po yan. So 70 devices nang andyan po na pwedeng i-connect doon sa atin pong Starlink. Ayan. Posible nga ba na pwede siya na ganito karami doon sa isang Starlink lamang? Okay, so ganito po mga kaibigan. Kung halimbawa lamang po sa isang lugar na kung meron ho tayong Starlink na umabot po ito ng 200 or sobra ng 200 Mbps, o palagi lang natin stable siya sa 200 Mbps kasi maganda yung location, maganda yung pagka-setup, maganda yung product, palagi natin meron pong 200 Mbps. Kung meron man po tayong 10 vendo, i-divide ho natin yan sa 200 Mbps. So, meron pong pwedeng pagbigyan natin yung bawat isa ng speed na 20 Mbps each, di ba? Kasi 10 po yun. Palagay natin na 20 na vendo mga kaibigan. Okay? So, divide natin dun sa 200. So, bibigyan sila natin ng tag 10 Mbps each, di ba? Kasi 20 po yun. So, halimbawa lamang po mga kaibigan, meron pong 30 na mga vendo. So, i-divide natin sa 200, nasa 6 po yan. So, 6 Mbps each. Okay, kung yung mga client lamang ng vendo ay hanggang YouTube channel lang, hanggang Facebook lang, kaya na mag-accommodate ito ng mga 10 to 15 na mga devices bawat vendo. So, medyo mahina nga lang kasi nga po, hindi ho mababawi dun sa tawag natin gaming mga kaibigan. So, isa din na disadvantage kung medyo mababa yung download natin, 6 Mbps. Yung kasing upload niya is bumababa din po kasi mas mababa po kasi yung upload ng Starlink. So, yung sagot nito, kung ganito man po karami yung atin pong vendo mga kaibigan, ay talagang posible na yung mga nakakonect ho nito ay syempre napakahina na ho ng internet connection sa dami naman po ng vendo na ito. Pero kung walang makakakonect na mga client sa vendo, pwede mga kaibigan na 70 vendors lahat ng makakonect sa Starlink ay pwede po yan. Meron pong internet yan. Pero yun nga lang, pag dadami na yung mga client, imposible na po na magkakaroon ng imposible na po na pwede ang ganitong mga setup. Pero mga kaibigan, halimbawa lamang ay meron lamang ho tayong ilalagay na 20 vendors sa atin pong Starlink. Kaya nga po ba? So kung stable nga po yung sinasabi natin na 200 Mbps sa 20 na vendo, so divide natin is na meron po silang tag 10 Mbps each, di ba? So sa tag 10 Mbps each, pwede kaya 'yon, di ba? Kasi nga po dati meron ho akong Pisonet na 5 Mbps lamang po yung ginagamit ko, pero kaya naman siya sa rules of survival. So yun nga lang, Starlink yung gamit natin ay dihado pa din tayo sa kung gaming man yung gagamitin ng client. Halimbawa may bigyan, meron po siyang 10 vendo, ayan. So 10 vendo, divide natin siya sa sa 200 Mbps.
So, meron po itong pwedeng mabigyan natin ng 20 Mbps each yung Vendo. So, napakalaki na po ng speed nun. Pwede na pong maka-ML po yan. Pwede na po sa gaming yan, mga kaibigan. Basta stable lang yung speed ng atin pong Starlink, mga kaibigan. So, yun, yung advice natin ay ilimit lang natin siya sa hanggang 10 Vendo. Kasi nga po, mga kaibigan, bakit ko sinasabi na ilimit natin siya? Kasi meron din po akong Starlink na meron pong 10 Vendo, mga kaibigan. So, yun, maganda yung connection, wala namang problema. At sa location din, yung sinasabi nila na ginagalaw yung setup natin, wala namang pong mga tao na ganun doon at hindi ko pa na-experience. Maliban na lamang, yun pong sinasabi ho natin na nag-auto-reset, yung Starlink ay hindi ko din po naranasan yun, mga kaibigan. Sa client natin, naranasan ho nila po yun. So ngayon, mga kaibigan, ilan nga po ba ang pwedeng makakonect sa Starlink? So according po sa Starlink, sa blog po ng Starlink, mga kaibigan, sa site ho nila, ang pwedeng makakonect doon sa Starlink mismo ay pwede palang makakonect ang 128 devices hanggang sa 254 devices. Pwede pala yun. So mali po yung nagsasabi na hanggang 10 clients lamang ang pwedeng dalhin noon pong Starlink, mga kaibigan. Kasi sabi po ng Starlink mismo ay hanggang pwedeng gumamit ng 128 devices at the same time. So, di ba, napakalakas nga pala ng Starlink. Kaya pala, kahit po 10 Vendo yung ginagamit ko sa isang Starlink, ay kaya niya pong dalhin. Halimbawa lamang, mga kaibigan, kung posible man na umabot po ito ng 254 na devices na kanyang pwedeng dalhin, napakadami na po noon, ano? So, palagay lang natin, meron akong 10 Vendo. Meron kang 10 Vendo. So, bawat Vendo, palagay lang natin, mga kaibigan, ay merong client. Halimbawa, sabay-sabay. Isang Vendo, merong 10 clients. Okay? Palagay lang natin 10, mga kaibigan. So, 10 times 10 is, so 100, di ba? So, kaya pala, kaya niyang dalhin ang ganun karami na client sa kaparehong oras, mga kaibigan. Kasi nga pala, yun palang Starlink ay kaya niyang dalhin 128 devices hanggang 254 devices. Kaya pala ng Starlink. Kaya hindi imposible, nakakayanin niya yung 10 devices lamang na atin pong ginamit sa atin pong isang Starlink, mga kaibigan. Kasi tsamba na din po naman sa isang Vendo ay magkakaroon ng 50 bawat Vendo na client. Tsamba na po yun, di ba? Siguro nasa 10, 15 kung medyo malakas yung Vendo ho natin sa iisang oras lamang o sa kaparehong oras lamang. At kung mapapansin nyo din, mga kaibigan, kung titingnan nyo, dito po sa cellphone ho natin, doon po mismo sa apps natin, mga kaibigan, ito po, makikita po ninyo sa screen, makikita nyo po dyan na isa lang po yung devices or isa lang po yung device na nakakonect sa Starlink natin. Bakit nga po ba hindi na-detect yung iba? Posible, mga kaibigan, na hindi ho na-detect nung Starlink yung atin pong mga clients. Kasi nga po, meron ho tayong ginamit na Microtech. Posible na ito yung nag-filter. Kaya nga po, ang nadidetect ng Starlink, mga kaibigan, makikita natin sa apps, is isang device lamang po yung nakakonect. Pero kung itry ho ninyo, na lahat po ng inyong mga cellphone sa bahay ay diretso po sa pag-connect doon sa router mismo ng Starlink, ay makikita po doon yung mga devices kung ilan po yung nakakonect sa mismong Starlink, mga kaibigan. Siguro din, kung hub lamang yung ating gagamitin, wala na pong hindi na po siya na-manage, posible na lahat po ng mga devices na yan or mga Vendo ho natin ay posibleng nababasa doon sa mismong apps ng Starlink, mga kaibigan. Malidetect ng Starlink. Kaya nga po, recommended ho natin na talagang gagamit ho tayo ng Microtech, mga kaibigan. At especially, dapat din ito na naka-PPPoE configuration para yung speed limit niya na 200 Mbps ay mabigay natin sa bawat Vendo ng tamang speed, mga kaibigan. Yun nga yung binanggit ko kanina na merong 20 Mbps each yung Vendo na ibibigay natin. At lang sa ganun ay hindi po hihina yung internet, mga kaibigan, sa bawat Vendo ho natin. Kasi ang nangyari kasi ganito, mga kaibigan, balikan po lamang natin. Dati na wala tayong Microtech, napapansin natin na napakahina po ng mga Vendo ho natin. Yung main naman ay malakas siya. Malakas yung speed ng internet. Pero mapapansin natin, yung ibang Vendo ay humihina yung kanyang internet connection. Ayan. Kung walang gagamitin na Microtech, mga kaibigan. Kahit 2, 3, ay humihina na po yung ibang Vendo ho natin. Kaya nga po, recommended ho natin, nalagyan ho natin ng Microtech na naka-PPPoE, mga kaibigan. Nga pala, yun pong aking device, mga kaibigan, na Microtech,
ay wala pong filtering ng anti-ISP, anti-porn, ano pong mga anti po yun. Wala po akong nilagay po doon mga kaibigan. Kahit anti-stow ay wala din po akong nilagay doon. So yun mga kaibigan, wala naman po akong na-experience na ganung pangyayari na nakadistract dun sa Starlink natin. Wala naman po maibigan. At wala din pong mensahe na matatanggap natin na gumagamit tayo ng Starlink na marami pong mga devices na na-connect. Wala naman pong ganun maibigan or warning galing sa Starlink sa atin. So kung gusto nyo pong magpa-config ng PPPoE, Hex or Hoplite, pwede yung Hoplite mga kaibigan, ay kontakin nyo lamang po ako sa Facebook Store kasi yun lamang po yung kinoconfig ko mga kaibigan na PPPoE. At nang sa ganun nga, ay ma-manage natin ng tama yung speed na ibibigay natin sa bawat window para maiwasan po yung mga internet connection na napakabagal. Kung magtatanong ho kayo kung paano po set up ang ganitong setup, bisitahin nyo po maibigan yung pong ating YouTube channel. Hanapin nyo po ang ating pong mga video tutorial po dyan. Makikita nyo po lahat ng ating mga tutorial about po sa PPPoE, installation po ng internet connection, marami pa pong iba about po sa piso Wi-Fi, ay talagang makikita nyo po dyan at siguro makakakuha ho kayo ng mga idea about po sa pag-install ng internet at saka pag-build po ng piso Wi-Fi or pag-troubleshoot po ng inyo pong mga piso Wi-Fi vendor. Mayroon din po tayong mga link mga kaibigan kung saan po bibilhin ang mga parts ng ating mga piso Wi-Fi. Nasa description lamang ho natin or nasa comment section natin. Bisitahin nyo lamang po, i-click lang po ninyo yan kasi lahat po yan ay mga legit stores po na atin pong binibigay sa inyo. Again mga kaibigan pwede po ang Starlink, isang Starlink sa 10 vendor. At ang kaya pong dalhin o kaya pong i-connect ng Starlinks na mga devices ay hanggang 128 devices po. At the same time, yun ang sabi sa vlog ng Starlink mga kaibigan. Kung kayo po ay baguhan pa lamang po sa ating pong YouTube channel, ay huwag niyo kaligtaan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po mga kaibigan at pinaka-importante sa lahat, ang mag-hit po ng ating pong notification bell at nang sa ganun ay magiging aware ho kayo kung mag-upload po tayo ng mga bagong video tutorial. Again and again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.